Another ulam idea for today's video. So for today's video nga po is magluluto lamang tayo ng dinding. Madaling proseso lamang po ang gagawin natin dahil papakuluan lamang po natin ito lahat. Tara, start na tayo. So tulad nga po ng lagi kong ginagawa, una ko pong pinapakuluan ng kamote. At nilalagyan ko po ng luya, bawang at sibuyas. Pwede naman tong igisa guys, pero mas prepare ko ngayon na pakuluan na lang ito lahat. At ayan na nga po lahat ng ating mga kailangan. At ang isda pong gagamitin ko dyan is yung natira ko po nung nag-shadow ko ng isda. At balik na nga po tayo guys sa pagpapakulo ng kamote. Pag pinapakuluan ko po ito is dinudurog ko rin po siya dahil mas gusto ko ito para mas manamis-namis ang ating sabaw. Mas prepare ko po na durugin dahil po mas magiging malasa po ang sabaw ng ating gulay. Then nag-add na nga po pala ako dyan ng paminta at ng bagoong isda. Ayan lamang po ang gagamitin natin pampaalat. And then pag gumulo na nga po is pwede na po natin ilagay ang kalabasa. Yes, kalabasa po ang inuuna ko. Dahil mas gusto ko rin po na medyo labog po ang kalabasa. Then after po nyan, at pag medyo malambot na po ang kalabasa is pwede na po natin ilagay ang okra, siling haba at ang sitaw. Saglit na kulo lamang po is pwede na natin isunod ang talong. Ayan po ang hinuhuli ko dahil medyo mabilis lamang po yung maluto. Then pag okay na po is pwede na po natin i-add ang alokbati. Guys, pwede pa po mag-add ng mga ibang gulay na gusto nyo. Ayan lang po ang na-prepare ko dahil ayan po ang available sa aming kusina. O diba guys, sabi ko naman po sa inyo, nung may natira akong pritong isda na nag-shadow ako, is ilalagay ko po ulit ito sa aming ulam. At ayan na po ang ating finished product. Napakasarap na sabaw para sa maulan na panahon. Thank you Lord for all the blessings. Kung inyo pong nagustuhan ng aking video ay pwede po natin itong i-share. Follow for more. Bye!